Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa bihi nasta'in wa 'alaihi natawakkal. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Mga minamahal kong mga kapatid sa pananampalataya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay sa level 2. At ito po ang pangalawang aralin natin. Pero tayo po ay magre-review para po mas malinawan kayo sa ating mga gagawing pag-aaral. Bismillahirrahmanirrahim. Ito po yung aqsamul kalam. Aqsam al-kalam. Aqsamul kalam. Ibig sabihin ito yung mga klase ng pangungusap. Ito yung mga klase ng pangungusap. So una, meron tayo tinatawag na al-ism. Pangalawa, al-fi'l. Pangatlo, al-harf. Al-ism, sabi natin, yan yung mga pangalan. Mga pangalan. Al-fi'l, yan yung mga gawain. Yan yung mga gawain, yan yung mga tinatawag natin na verbs. At yung mga huruf, yan naman yung ginagamit kasama ng tinatawag ng mga verbs. Yan yung min, ila, ala, fi, bi, yung billah, talla, wallah. Yan ay tinatawag ng mga huruful jar at saka yung kasi tinawag na jar kasi ginagawa niya na kasra yung tinatawag na sumunod sa kanya na salita. Okay, so unahin po natin para hindi tayo malito. Meron pong 11 na tanda ng ism. Ito po yung kukunin natin hanggang 4. Ism. Ang ism ay galing po sa mga klase na pangungusap. Meron tayong ism, meron tayong fi'l, meron tayong harf. 3 klase. Ngayon, meron tayong 4 na kukunin ngayon. 11 po yung sign ng tinatawag na mga ism. 11 yung tinatawag na mga sign ng ism. Ang ism ay meron mga tanda. Okay? So, ang pinakauna ay yung tanwin. Ang tanwin, nakuha po natin yan noong nakaraan na yan po ay tinatawag na pinaliwanag natin. Okay? So, halimbawa po, sabihin natin na madrasa. Okay. Ito, so, madrasatun. Madrasatun. So, dito madrasatun ay nakita nyo na tanwin. Ito yung tanwin. Okay? Ang tanwin ay 2 letra na pinagdugtong sa huling. Ito ay nakikita nyo sa huling letra ng bawat words, bawat salita. Okay? So, ito yung tinatawag na tanwin. Madrasatun. Kapag nakita nyo itong tanwin na ito sa isang salita, yan ay tanda ng salitang ito ay ism. Okay nyo? Ulitin natin. Kumuha tayo ulit ng halimbawa, masjidun. Kanakuha natin yung masjidun. Masjidin. Masjidin. Yan din. Tanwin din yan. Okay? Masjidin. Ganon din, na halimbawa, kumuha tayo ng ibang yung kalam. Kalaman. Wala pala ito. Okay. So, meron tayong tanwin. Saan ang tanwin dito? Ito. So, pag sinabi mong madrasatun, nabasa mo yan kahit saan, may tun, tanwin. Yan ay sign na yan, ang salitang yan ay ism. Okay. Next ay yung masjid. Pag nakita nyo ang 2 vowels na yan, nagkadugtong, ay magiging, itong salitang ito, na masjid, ay tinatawag na ism. Kasi, isa sign niya ay tanwin. Ganon din na yung kalaman. Ang madrasa ay yung school, paaralan. Ang masjid, yung masjid, bahay-sambahan. Yung kalam, at paalala, pag yun ay fatha, tanwin tayo na fatha, ay mayroong alif na dagdag. Mayroong alif na dagdag. So, ang original na salita na yan ay
Qalamun. Qalamun. Yan ang original niya. Pero dahil sa ang tanwin niya ay fatha na dalawa, ay magiging alif qalaman. Qalaman. Okay. So dito, pag nakita natin itong tanwin nito ay yan ay ism. Ang salitang ito ay ism na unang sign niya ay at-tanwin, at-tanwin. Okay, so madrasatun, masjidun, qalaman. So pag nakita niyo yan, diretso, tulad na nabanggit natin nung last na lecture natin, na yan ay tinatawag na ism. So malinaw po yan. Tayo po mag-step sa alif, walam, kasi nakuha na po natin ito nung nakarang lecture. Meron tayong pangalawang sign na yung pagpasok ng alif, walam. Ang alif, walam. Bilang paalala, ang tanwin at saka ang alif, walam ay hindi po pwedeng magdugtong sa isang salita o sa isang words. Hindi po sila pwede na magkaisa. Hindi po sila magkaibigan. Hindi po sila doon tinatawag na magkaisa. Halimbawa po, ay ar-rajul, at-talib, at-talibu. So dito, alif, walam. Alif, walam. Kasi pag sinabi mo na talib, ito, talibun. Talibun. Kapag walang alif, walam, ay magiging tanwin. Talibun. Pero kapag nilagyan mo ng alif, walam, ay at-talibu lang. At-talibu. Okay? So itong alif, walam, yan ang pangalawang sign ng ism. Yan ang pangalawang sign ng ism. Okay. Meron tayong tinatawag din na mudarrisa. Mudarrisatun. Babae, no? Mudarrisatun. Okay? Yan ay, saan ito makikita? Sa tanwin. Tanwin. Pero, pag lalagyan natin ng alif, walam, kasi itong natin, topic natin, malish, ay al-mudarrisa. Yan, idugtong natin, al-mudarrisa. Al-mudarrisa. Okay? Al-mudarrisa. Al-mudarrisa. Okay. At-talibu, al-mudarrisatu. Gaya na sinabi natin na ang alif, walam, hindi po sila pwede magkaisa. Hindi po pwedeng sabihin na at-talibatun. Hindi po pwede. Kaya dapat at-talibu, al-mudarrisatu. Pero pag tanwin lang, talibun, mudarrisatun. Okay? So, ang natin ngayon, alif, walam. So, ang alif, walam ay mayroong sa isang salita, mayroong alif, walam. Kapag nakita nyo itong sign na ito ay tinatawag na ito ay ism. Kasi pangalawang sign ng ism ay alif, walam. Pag pumasok sa isang salita ang alif, walam, yan ay tinatawag na ism. Halimbawa, al-muallima. Al-muallim. Al-muallimu. Okay. Al-muallimu ay yung nagtuturo din. Ang mudarris at saka al-muallim, magkapareha sila. Ito babae, ito lalaki. So dito, al-muallim, nagtuturo. Meron tayong tinatawag na alif, walam. Pag nakita nyo ang alif, walam sa isang salita, anumang pangalan yan, nakita nyo na mga babasahin sa Quran, ayan ay mayroong alif, walam. Makita nyo, al-kursi, al-madrasa, al-masjid, as-sayara, lahat yan ay tinatawag na ism. Kasi pangalawang tanda ng ism ay alif, walam. Unang tanda, at-tanwin. Pangalawang tanda, alif, walam. Pangatlo ay al-jar. Dito tayo sa al-jar. Al-jar. Okay. Al-jar muna tayo. Isa sa sign ay yung al-jar. Ano yung al-jar? Ang huruful jar, mamaya makukuha natin, kasama sa huruful jar ay yung mga salita na tinatawag na min, ala,
ila fi bi yung ta itong ito ti tapos yung wa ito yung sa ginagamit sa pagsumpa. Ito yung ta. Ito ginagamit sa tallah, billah, wallah. Billah, talla, wallah. Ito yung ginagamit sa pagsumpa. Ito yung kasama sa mga huruful jar. Maraming huruful jar makukuha natin sa next, inshallah. Pagkatapos ng fi'l ay huruful jar. So ito ay kapag tinanggap niya itong mga huruful jar, ang tawag sa bagay na ito ay ism. Okay? Una na tanda ay tanwin. Kapag ito ay tinanggap, ay kapag itong salita na ito ay mayroong tanwin, yan ay ism. Kapag naman ang salitang ito ay mayroong alif wal lam, tinanggap niya yung alif wal lam, ay yan ay pangalawang tanda na yan ay ism. Kapag naman tumanggap siya ng al-jar, ito yung mga jar, kabilang yan sa mga jar, min, ala, ila, fi, okay? Yan ay tinatawag na, kasama rin yung an. Okay? An. Okay. Dito, makikita nyo, pag tinanggap niya yung al-jar, ay ang tawag dito ay ism. Bigay tayo ng halimbawa. Halimbawa, min al-bait. Okay? Min al-baiti. Ito ngayon, yung sign ng jar. Kapag pumasok itong mga salita na ito sa itong mga huruf na ito, pag pumasok siya sa isang salita, ang pinakahuli na vowels ng salita na ito ay kasra. Yan yung jar, fi mahalli jar. Ito, fi mahalli jar. Minal bait. Kasi diretso, minal baiti. So, tinanggap niya yung jar. Ano yung jar ito? Kapag makita nyo na yung letra na ito ay nabago yung vowels na sa baba dahil dito ay yan ay ism. Yan ay ism. So, ibig sabihin, minal baiti. Ang original dito ay al-baitu. Ang original niya ay al-baitu. Pero kapag dumikit si min at saka itong mga letra na ito, itong mga jar na ito, huruful jar, magiging kasra. Tandaan niyo palagi yan. Magiging kasra yung vowels ng tinatawag na salita na ito. So ito po yung sign na ito ay may kasunod na jar. Yan yung nag-iba dahil sa min, sa huruf ito, iniba niya yung vowels, pinakahuling vowels ng bawat salita. Pagbigay pa tayo ng halimbawa. Halimbawa, fi sayyarah. Fi sayyarati. Okay. Dito, ito, minal bait, galing sa bahay. Ito naman, fis sayara, sa loob ng sasakyan. So, inshallah, makukuha natin yan, anong mga meaning yan. Pero dito muna tayo sa tinatawag na jar. Kapag itong jar ay dumikit sa isang salita at ang salita na ito ay nabago niya yung tinatawag na last na vowels ng salita, ay magiging ism. Ito ang tanda na ito ay ism. Katulad dito, ang original na salita ng sayyara ay sayyara, as-sayyaratu. Pero dahil dumikit yung fi, ay magiging fis sayyarati. Okay? Fis sayyarati. So dito, sa loob ng sasakyan. So itong sign na ito, yan yung binago ng huruful jar. Yan yung binago ng huruful jar
na itong nabago dito ay tanda na siya ay ism. Kapag nabago niya yan, ay tanda na yan ay tinatawag na ism. Bigyan pa tayo ng halimbawa. Ilal Okay, ito ilal maktabati. Ilal maktabati, library. Library, maktaba. Ang original na salita ng al-maktabati ay maktabatu, al-maktabatu, al-maktabatu. Okay? Dahil pumasok itong si ila, na galing siya sa mga huruful jar, pumasok siya dito, at tinanggap naman ito, kaya naging kasra, itong tanda na ang salita na ito ay ism. Ang salita na ito ay ism. Una, tanwin. Pangalawa, alif wal lam. Pangatlo ay jar. So kapag ang salita ay tumanggap ng tanwin, tumanggap ng alif wal lam, tumanggap ng jar, yan ay mula sa ism. Ang salitang ito ay ism. Ang salitang ito ay ism. Okay, so dali lamang po yan, inshallah. Huwag niyo pong kakalimutan, meron tayong mamaya. Meron tayong tinatawag na vocabularies. Okay, next, doon tayo sa pang-apat na panghuli. Inshallah ngayong araw. At tathniyah wal jama'. Siguro, ano yun natin yan? Kasi meron tayong vocabularies. So, i-ano natin ito sa next na pag-aaral, inshallah. Kasi hindi kaya ngayon. So, meron tayong vocabularies. Assignment natin, vocabularies. Una ay, ulitin ko ulit para hindi kayo, madrasatun. Naulit ito siya, naulit, pero ulitin ko kasi madrasatun. Paaralan ng ano natin ngayon. Daftarun. Daftarun. Okay? Daftarun. Ayun, kalamun. Kalamun. Okay? Tapos, libro, kitabun. Kitabun. Okay, next, ano pa yung sa mga natin? Sa paaralan, meron tayong madrasaton, daftaron, kalamun, tapos meron tayong library, maktabaton. Maktabaton. Okay? Yan, maktabaton. Tapos, kursiyon. Kursiyon. Yan. Meron tayo ngayong mga Meron tayong madrasaton, daftaron, kalamun, kitabon, maktabaton, kursiyon. Yan muna sa araw na ito. Yan ang isa sa mga vocabularies natin na isama nyo sa mga vocabularies na dapat nyong isaulo. Dapat kada araw meron tayong 10 vocabularies para madagdagan yung vocabularies natin. Idagdag natin, ano pa ba? Hakibaton. Hakibaton. Okay, ano yung hakibaton? Bag. Madrasaton, paaralan. Daftaron, yung notebook natin, daftar ang tawag diyan. Kalamon ay panulat. Kalamon ay panulat. Lahat ng panulat tinatawag na kalam. Kitabon, yung libro, kitabon. Maktabaton, yung library. Maktabaton, library. Kursiyon ay upuan. Kursiyon, upuan. Hakibaton ay yung bag. Hakibaton ay bag. Dagdagan natin ng talib. Palibun at mudarrisun. Mudarrisatun o mudarrisatun. Okay?
Meron tayong mashallah. Panghuli ay yung muallim. Muallim. Okay, mashallah. So meron tayong madrasatun, paaralan, daftarun ay yung tinatawag na papel na sinusulatan natin. Daftar, notebook. Kalamun, yan yung tinatawag na panulat. Kitabun, yan yung libro. Maktabatun, library. Kursiyun, upuan. Hakibatun, ay yung bag. Talibun, estudyante. Tayo yun. Mudarrisatun, yung guro na nagtuturo. Muallimun, yung guro na nagtuturo din. Pero ito babae, ito lalaki kasi may ta. May ta. Pag nilagyan ng ta, babae. Pag walang ta, iniris mo ito, mudarrison, magiging lalaki. So yan ang vocabularies natin. Idagdag niyo po sa vocabularies natin ngayong araw para mas marami kayong pag magbibigay tayo ng exam ay mas madali po sa inyo. Halimbawa, exam natin, magbigay ng ibigay ang mga tanda ng ism at magbigay ng tig-dalawang halimbawa. So may dalawang halimbawa ka dito. Halimbawa ka dito, halimbawa ka dito. Okay? O kaya, sasabihin natin na halimbawa sa vocabularies kasi kailangan natin talaga yung vocabularies. So magbigay ng saka na tayo dun ng mga halimbawa, 3 halimbawa ng mga gamit sa madrasa, paaralan. Ano yung mga gamit sa madrasa? Kursi, mga bagay-bagay sa madrasa. Kursiyo, kalamun, kitabon, library, lahat yan. So yan ang tinatawag na vocabularies. Dapat yung isulat yan at isaulo. Kung may dagdag kayo, pwede niyong dagdagan. Nakadepende po yan sa inyo. Okay. So ngayong araw, inshallah, ito po yung nakuha natin. Para po hindi tayo mahirapan. At pagkatapos po ng 11 mga sign na ito sa ism, magkakaroon po tayo ng exam, inshallah. Yun ang first exam natin. At sisikapin po natin na matapos natin ang lahat ng ito within 3 months para po maka-step tayo sa ibang mga mahalagang bagay para tinatawag na hindi napuputol yung pag-aaral natin inshallah sa Arabic at mas madali niyong matutunan yung pagsasalita ng Arabic. Kasi yun ang topic natin sa level 2, paano tayo makakapagsalita ng wikang Arabic, paano tayo makaintindi ng wikang Arabic. Yan ang topic natin sa level 2. So unahin muna natin ito, mga sign na ito. Al-ism, meron tayong 3 sign ngayon. Merong nagbigay tayo ng mga halimbawa at saka yung vocabularies sa araw na ito. So inshallah, bukas, inshallah, bidnillah, kukunin natin yung 4, 5, 6, tapos 7, 8, 19, 11 sa sunod na araw. Pagkatapos doon, magkakaroon tayo nila ng pagsusulit. Hanggang dito lamang po. Wassallallahu alaihi wa barika wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.